Mapagpalang linggong umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam ko na nasa kanya-kanya tayong tahanan. Kaya't inaanyayahan ko kayo sa mga oras nito na tayo po ay makinig ng salita po ng Diyos, sapagkat ito po ay araw ng linggo ng pananambahan. Kung tayo po mayroon mga Biblia sa ating tabi, inanyayahan ko kayo na makipagbukas po kayo doon sa aklat ng Juan 3:16. Na ang sabi po sa banal na kasulatan sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay yuyumuko at pumikit, at tayo po ay manalangin. Ama namin, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa magabong ito, na patuloy po, Lord, kami samahan ng imalastong Espiritu, upang kami, Panginoon, ay mag-aral ng iyong salita. Panginoon, patuloy po itong pagpalain, upang ang sino man, Panginoon, makarinig ng iyong mabuting balita, ito ay magkaroon ng manifestation sa kanilang buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming nagawang kasalanan. Linisin mo, Panginoon, ang aming puso sa umaga po ito, upang kami ikarapat dapat na lumapit sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos, ang minsang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo magpasimula doon sa ating pag-aaral, mayroon po akong ikikwento sa inyo. Bago pa tayo magsimula, mayroon po akong ikikwento na kilala nyo sa lipunan. Na ito po ay mayroon pong sakit na lung cancer, na pangulo sa panahon ng Commonwealth sa ating bansa. Para hanapin ang lunas, siya ay dinala sa New York upang ipagamot. So bago matuklasan ng mga dalubhasang manggagamot ang lunas ng TB, siya po ay binawian na ng buhay. Kaya sayang, sapagkat ang Pangulong Manuel L. Quezon ay namatay noong Agosto 1, 1914 sa New York. Kaya bago natuklasan ang mga dalubhasa sa gamot na lunas ng TB, siya po ay pumanaw na. Kaya marami pong nagsabi na baka nagtagal pa ang buhay ng Pangulong Quezon. Subalit, mga kapatid, siya po ay binawian na ng buhay. So katulad ngayon sa ating bansang kinakaharap, lalong-lalo na sa buong bansa, na ito po yung COVID-19 na may coronavirus. Ito po ay wala pang nakakatuklas ng lunas. Marami pang mga manggagamot na naistuklasin ito. Subalit, hindi pa ngayon na natutuklasan upang lunasan ang sakit na ito na kumakalat dito sa buong bansa. Kaya isa pong higit pang pinakamakapanganib na karamdaman kaysa TB o kanser na nakakapit sa buong sangkatauhan. Ano po ba yung nakakapit sa buong sangkatauhan? Ito po ay ang kasalanan. Kaya sinabi ng Biblia, ng lahat na nagkasala ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat na nagkasala ay walang sino man karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Na ibig sabihin, mga kapatid, anumang gawin ng tao sa buong mundo, hindi tayo makaabot sa pamantayan sa kaluwalhatian ng Diyos.
At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po yung pagkahiwalay sa Diyos. Sabi sa banal na kasulatan sa Roma 6:23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayon po sa mabuting Biblia. Kaya yun po ang karamdaman na nagpapahirap sa atin. Ngunit ang karamdaman ito ay mayroon na pong lunas. Mga kapatid, una, ano po ba ang tanging lunas? Ito, number one, ang tanging lunas, ito po ang banal na ebanghelyo, ang mabuting balita ng Diyos na si Jesus lamang ang tanging kasagutan, ang lunas sa kasalanan ng sanlibutan. Nayon po sa ating binasa doon sa Juan 3:16 ng salitang gayon na lamang. Ano po ba ang salitang gayon na lamang? Ang salitang gayon na lamang, ito po yung pinakita yung kanyang pag-ibig na walang katapusan, kung kaya't inibig niya ang sanlibutan. Na pinapatunayan niya, ipinadaraman niya sa atin na matatagpuan po doon sa Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So makita po natin mga kapatid yung salitang ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. So gayon na lamang ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sa letter B, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak? Ito po ay matatagpuan doon sa Roma 8, talatang 32, na hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa atin lahat. So ibig sabihin, hindi niya ipinagkait. Ha? Ano bang hindi pinagkait? Hindi niya pinagramot ang kanyang bugtong na anak na ibinigay para sa atin lahat. Kung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay na kasama ang kanyang anak? Kaya dito po natin mapapansin mga kapatid, na ang salitang gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, na hindi niya pinagkait ang kaisa-isang anak. Sino yung kanyang anak? Ito po ay si Jesus, na matatagpuan po natin sa Juan 1, talatang 18, na ano po ang sabi sa banal na kasulatan. Juan 1, talatang 18, kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak na siya ay Diyos na lubos na minamahal ng kanyang ama. Kaya dito po pinapatunayan ng kanyang anak na si Jesus na mahal siya ng kanyang ama. Bakit? Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po mga kapatid, ang inaasam-asam po natin na buhay na walang hanggan. Na kung kaya't ito po ay pinamagatang kong ilapat ang lunas. So paano natin ilapat ang lunas? Sa pamagitan ng kanyang banal na ebanghelyo. No, ang tanging lunas, ito ay ang banal na ebanghelyo, ang mabuting balita ng Diyos, na si Jesus lamang ang tanging lunas sa kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid,
Tunay na ang Diyos po ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Na bagamat po tayo ay hindi tapat, siya po ay laging tapat sa atin upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nadatapwat na ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Doon po sa Roma 6:23, letter B. Mga kapatid, tunay na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ano ba ang salitang Ebanghelyo? Ang salitang Ebanghelyo, ito po ay matatagpuan po natin sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Na ito po yung 4 na Ebanghelyo ng mga apostol. Na dito po ay napapaloob kung ito po ay ating papansinin na ang sino man sumampalataya sa Kanya. Ano po ang napapaloob doon sa Ebanghelyo ng 4 na aklat? Ito po ay istorya ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, yung Kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At ang pangatlo, ito yung Kanyang pagkabuhay. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay siyang makapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, na ayon po sa Roma 1 talatang 16, na hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Mga kapatid, tunay na ang Diyos po ay napakabuti. Ito po yung madaling maunawaan. Kahit isang bata, munti, ay tiyak na makakaunawa nito, na maliwanag po ang pagpipilian. Na una, buhay o kamatayan. Mga kapatid, kung nais po talaga natin na sumunod sa Kanya, na kung tayo po, mga kapatid, ito po ay tanging lunas sa bawat mga tao na ang sino man manalig sumampalataya sa Kanya. No? Tayo po ay binigyan pagpapasya. Mamili kung buhay o kamatayan. Nito po ay matatagpuan po doon sa Deuteronomio 30 talatang 15. Na ang sabi po roon, mga kapatid, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ang kahirapan at kamatayan. Mga kapatid, dalawa ang ating pagpipilian. Sa ngayon, na binigyan po tayo ng Panginoon ng kapasyahan. Alin ba ang pipiliin natin? Buhay o kamatayan? At yung pangalawa, mga kapatid, ito po ay liwanag o kadiliman. Saan po natin, mga kapatid, ito matatagpuan? Sa Juan 3:19-21. Nang sabi po roon, sabi ng Biblia, sa Juan 3:19-21, hinatulan sila sapagkat naparito ang sanlibutan, sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim, kaya kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito
upang mahayag ang kanyang mga gawa. Mga kapatid, pansinin natin ang salita pong ito, yung liwanag at dilim. Na kung gusto po naman natin ang liwanag, sabi doon sa 21, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon mahayag ang kanyang mga ginagawa sa pagsunod ng Diyos. Mga kapatid, ito po ay isang hamon sa atin. Ano ba ang tangi natin? Lunas sa ating buhay. Dilim o kaliwanag. Na kung dilim po, hinatulan na po tayo. Pero kung ang liwanag, tayo po, sinasabi po rito, na tayo po ay ginagawa natin ang tunay na pagsunod sa Kanya. Bakit? Sapagat tayo po ay lumalapit sa ilaw. Kaya kapag tayo po ay lumalapit sa ilaw, nahayag ang Kanyang mga ginagawa sa pagsunod po natin sa Diyos. So, yung pangatlong Panginoon, ito yung pangatlong tanong. Ang tunay na Diyos o ang mga Diyos-Diyosan. Na dito po mga kapatid, matatagpuan po natin sa Joshua 24:14-15. Na ayon po sa talatang 14, kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan na dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia, sa Ehipto. Siya daw ang iyong paglingkuran. So ito po mga kapatid, saan ba tayo maglilingkod? Sa tunay na Diyos o sa mga Diyos-Diyosan? Ganon din sa talatang 15, na ang sabi po ron sa Joshua 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosan na sinasamba ng iyong mga nino sa Mesopotamia at sa mga Diyos-Diyosan ng iyong mga Amorino na sinasamba dito sa lupain ng iyong tinatahanan. Ngunit ang sabi ni Joshua, ngunit ako, ang aking angkan, ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Mga kapatid, ito po yung mga katanungan sa bawat isa sa atin. Yung pang-apat na katanungan, ang matuwid na at makipot na daan o ang malapad o malawak na daan. Na ito po ay matatagpuan po natin sa Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit ito ang dinaraanan ng marami. Sa talatang 14, ngunit ang makipot na pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kukonti lamang ang nakakasumpong nito. Mga kapatid, ito po isang hamon kung kanino tayo dadaan, sa maluwag ba o sa makipot. Kung tayo po mga kapatid ay tunay na Kristiyano, kinakailangan tayo ay magpasya kung alin ang mga ito ang nais natin sundin. Ito po mga kapatid, sa unang puntos, yung tanging lunas. Ang tanging lunas ay si Jesus lamang, ang tanging lunas sa kasalanan
ng silimutan. So, yung pangalawa po mga kapatid na puntos natin pag-aaralan. Dapat ilapat. Ano ba ang tamang lunas na dapat ilapat? Ang sabi po dito mga kapatid, hindi nangangahulugan na kapag ang may gamot ay nalulunasan na ang mga karamdaman mo. Tingnan lang natin ang mga pagamutan. Hindi lahat may sakit ay napapagaling na sinasabing nilang mabisang gamot. Na ibig sabihin ng hulugan lamang na mahalaga na ilapat ang tamang lunas sa buhay ng tao. So ano po ba ang dapat natin ilapat? Yung tamang lunas sa buhay ng tao. Minsan mga kapatid, mayroon pong isang gusgusin na pulubi. Sumigaw sa isang tagapangaral ng Ebanghelyo. Ito po yung kanyang sigaw. Kung tunay na mabuti at mabisa ang Ebanghelyo, bakit pagkatapos ng mahabang panahon, marami pa rin makasalanan sa mundo? Alam niyo po ba mga kapatid, ang sagot ng mga ngaral, marami ang laganap na sabon. Bakit marami rin gusgusin? So makita po natin mga kapatid na kung i-apply po natin ang Ebanghelyo na sampalatayahan at ilapit sa buhay ng isang tao, mayroong pong paglilinis at malaking pagbabago na magaganap. Mga kapatid, sabi po dito, ano po ba ang dapat nating ilapat? Ang dapat nating ilapat ang tamang lunas sa buhay ng tao. Ano yun? Ang kanyang banal na ebanghelyo. No? Kapag ang banal na ebanghelyo ay sampalatayanan at ilapit sa buhay ng isang tao, mayroon pong paglilinis at malaking pagbabagong magaganap. Saan po natin ito matatagpuan? Sa pangalawang Korinto 5:17. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Narito sila'y pabang naging bago. Mga kapatid, tunay na ang sinasabi po rito sa mabuting balita Biblia, kahit ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, ay isinang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Na ibig sabihin, lumipas na ang dating natin pagkatao. Ngayon ay bago na. So kaibigan, nabago na ba ang iyong pagkatao? Lumipas na ba ang mga dating bagay mo? Kung hindi, mga kapatid, nais kong ipaalam na muli sa inyo na minamahal ka ng Diyos at ginawa na iyong lahat ukol sa iyo sa ikaliligtas mo ng kasalanan. Mga kapatid, kaya ginawa na ito ng ating Panginoon. Ipinadala niya
ipinadama niya na ang kanyang pag-ibig sa atin. Nalinsunod po doon sa Roma 5:18 na ang sinasabi po doon, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin na tayo po ay makasalanan pa. Kaya ipinadama. Kaya ito po mga kapatid, ito po isang hamon sa bawat isa sa atin. Na bago na ba ang iyong pagkatao? Mga kapatid, ayon po sa Gawa 4:12, ano po ang sinasabi po roon sa Gawa 4:12? Si Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga kapatid, kanino pangalan ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit? Ang pangalan pong Jesus, na siyang tanging lunas, no, ng ating kaligtasan. Kaya't alalahanin natin mga kapatid, na ang Diyos ang nagbibigay sa inyo o sa atin lahat ng pagnanasa at kakayahan maisagawa ang kanyang kalooban. No? Nayon po sa Pilipos 2:13 na ang Diyos ang nagbibigay sa inyo o sa atin ng pagnanasa at kakayahan maisagawa ang kanyang kalooban. Alinsunod sa ating pagsunod. Mga kapatid, bilang panghuli, na kung ang ating buhay ay nabago na, si Kristo na ang nabubuhay para sa atin o para sa inyo. Saan natin matatagpuan po yun mga kapatid? Doon po sa Galacia 2:20. Na ano po ang sinasabi roon? Galacia 2:20. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. Habang ako is nasa daigdig na ito, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. Mga kapatid, tunay na ang Diyos po ay napakabuti. Sa bawat isa sa atin na binigyan po tayo, no, ng lunas upang ito po ay ilapat sa buhay po natin. Una, ang tanging lunas ay walang iba, si Jesucristo na nag-alis ng ating mga kasalanan. At ang pangalawang puntos na ating tinatalakay na dapat natin ilapat ang tamang lunas sa buhay ng tao. Mga kapatid, naway po sa umaga pong ito na tayo po ay napagpala ng Diyos na sa ating ngayon na kinakaharap ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa ating bansa, nakaranas tayo ng takot, ng persecution, paghihirap, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nariyan po ang kanyang habag para sa akin, sa inyo, sa atin lahat, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung ating inaasam-asam. Nasa magsunod po natin sa kanyang kalooban. Madatyan po tayo ng Panginoon
na tayo po ay naglilingkod para sa Kanya. Naway sa umaga pong ito, patuloy tayo maglilingkod sa Diyos na may kagalakan sa ating puso. No? Si Jesus lamang ang tanging lunas ng lahat ng ating kabalisan, ng lahat ng ating problema, lahat ng ating kasalanan. Tinapos niya. Ngayon tayo pong lahat ay yumuko at tumikit at tayo manalangin. Ama namin, aming Diyos, nagpasalamat po kami sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain. Na ito, Panginoon, ay napagpala ang bawat mga anak mo na nakikinig sa umaga pong ito. Lord, i-impart mo, Panginoon, ang salita ng buhay. Nga anumang, Panginoon, ang kanilang pag-agam-agam o pag-aalinlangan. Lord, bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, katatagan. Na hindi sila panghinaan, lalong-lalo na sa kinakaharap natin ngayon sa ating bansa. Panginoon, patuloy mo po, Diyos, kaming gabayan, ingatan at proteksyonan, Panginoon, sa mga karamdaman na sakit na lumalaganap sa mundong ito. Lord, patuloy po, Diyos, kami nagkapasilyo ng iyong balang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Upang, Panginoon, ay hindi po kami masaling ng kaaway sa mundong pong ito. Lord, i-impart mo, Panginoon, sa aming puso ang salita ng iyong banal na ebanghelyo. Na kung ito, Panginoon, ay aming ipamumuhay, susunod sa iyong mga kalooban, magkakaroon, Panginoon, kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Lord, patuloy mo, Panginoon, silang samahan. Habang sila, Panginoon, naglalakbay sa mundong ito, patuloy mo, Panginoon, silang gabayan, ingatan. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga araw pong ito, sa pang-araw-araw ng kanilang pamumuhay, na magkaroon sila, Panginoon, ng pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa. Sapagkat itulot ang nais mo sa amin na kung bakit, Panginoon, kung bakit kami iyong inibig. Dahil mahal mo kami. Ipinadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Naway, Panginoon, ito ay maipamuhay po namin na kami ay magtutulungan magmalasakitan sa bawat isa. Lalo-lalo na yung body of Christ. Dito, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, na kami ay magkaisa sama-sama na patuloy na maglilingkod sa iyo. Lord, patuloy mo silang pagpalain ng lahat, Panginoon, ng kailang pangailangan. At kung, Panginoon, silang hayaan, Panginoon, na sila, o Diyos, Panghinaan ng kunibagkos, patuloy mo, Panginoon, silang patatagin ng kanilang pananampalataya na makilala ka, Panginoon, sa pamagitan ng Bibliyang kaparaanan. Ito po, Diyos, ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.